Guys, yes, it's Sally. So welcome to another travel vlog ng buhay ko dito sa Israel. So for today's video ay pupunta naman tayo ng Sea of Galilee. Ito ay located sa northern part ng Israel. So kasama nga natin sa ating biyahe ang ating kaibigan na galing pa ng Korea. So ito lang ang masasabi ko na ang Sea of Galilee ay isa sa mga paborito ko at gustong balik-balikan dahil dito mararamdaman mo ang fresh air, napakatahimik at malayo sa ingay ng siyudad. At isa ito sa mga nakaka-amaze guys dahil habang on the way kami sa Sea of Galilee ay ang dami namin na dadaanan ng mga farm tulad ng mga dates, mangga, mga saging at iba't ibang klase pa ng mga gulay at prutas. So alam naman natin ang Israel ay isang bansa dito sa Middle East at pag Middle East ang usapan ay halos mga disyerto lang ang makikita natin dito. Oops, wala lang. Meron lang ako may segue, o diba? At nandito na nga kami sa Sea of Galilee. So, maybe yung iba ay nakukonfuse. Ito ay tinawag na Sea of Galilee, pero actually hindi naman pala siya dagat. So, ito ay isang freshwater lake. At ito ang pinaka-lowest freshwater lake on earth. At pag narinig nyo nga yung salita na sea, iisipin natin na napakalawak nito o isang malawak na karagatan. Ang Sea of Galilee nga ay matatanaw mo lang ang bawat sulok nito mula sa iyong kinakatayuan at makikita mo na rin ang kagandahan ng kabuuan nito. Alam naman natin na ang Sea of Galilee is the one of the world's most famous bodies of water dahil dito nga ay maraming milagro ang naganap dito sa panahon ni Jesus. At isa na nga sa mga milagro na nangyari noon ay ang paglalakad niya sa tubig at ang pagmultiply niya ng isda at mga tinapay. Kaya naman maraming mga Christian o mga pilgrims na galing pa sa iba't ibang sulok ng mundo ang pumupunta rito para makita kung saan talaga yung lugar na pinangyarihan na nababasa lang natin sa Biblia. Hindi lang para sa mga Christian mahalaga ang lugar na to dahil ang Galilee nga is also significant to Jews and Muslim. So ang city of Tiberias nga na malapit sa Sea of Galilee ay sa very holy city para sa mga Hudyo. At dito mo nga rin matatagpuan ang isa sa pinaka oldest mosque o bahay dalanginan ng mga kapatid natin na Muslim. Pero regardless kung ano naman yung paniniwala at relihiyon natin, ang Sea of Galilee talaga ay napaka-espesyal na lugar para sa lahat. Bukod nga sa tinatawag to na Sea of Miracles, it is the reason people come here all over the world to see the Sea of Galilee because it is a symbol of seeing the impossible become possible. So, a place where miracles really do happen. Oops, segue lang para sa mga hindi pa nakakarating at gusto pumasyal dito. Kasama talaga sa trip ang pagsakay sa boat. Ito ay tumatagal ng 45 minutes to 1 hour sa gitna ng Sea of Galilee. At dito naman ine-explain ng mga team leader o mga tour guide kung ano talaga yung mga kaganapan na nangyari dito. At kung mapapansin nyo rin ay meron tayong Philippine flag habang tayo naglalayag dahil mostly ang kasama sa trip nito ay mga Pinoy. Pero kung ibang lahi naman ay meron din sila mga prepared na iba't ibang flags. So habang itinataas nga ang bandera ng Pilipinas ay tumutugtog din ang ating national anthem. At ito na nga pinaka-exciting dito guys dahil pagkatapos mag-explain ng mga tour guide o ng mga team leader na kasama sa trip ay magkakaroon din naman ng konting bonding yung mga kasama natin dahil nga sa boat, sa bawat bangka na masasakyan mo ay may prepared silang mga music o depende sa mga gusto nyo o mga type nyo. Pwede rin naman mga worship song para feel na feel mo ang paglalayag dito sa Sea of Galilee. Ayan, okay. Pasok sa loob. Ayan. Come on, everybody. Come on.